Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, delikado si BP. Nako, OMG, masamang balita kay BP Sara. Ayan mga karibyo natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat mga kababayan at ito na nga, simulan na po natin to. Dahil mga kababayan, bago po natin simulang i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito pong video ni Senator Rodante Marcoleta. Sabi po dito, Tito Soto malinaw na may kinikilingan hindi mapigilang ilabas ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang pagkadismaya sa mga naging hakbang ng bagong Senate President na si Senator Tito Soto. Aba, eto mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Mas tama yung direksyon, dagdagan mo pa. Na sabi niya mali ang direksyon. Sabi niya kung ang direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya kung sakaling mas tama yung direksyon, dagdagan mo pa. Na yung Diskaya, talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Huwag mong uhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi. Ito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Hindi mapigilang ilabas ni Senador Marcoleta ang kanyang pagkadismaya sa mga naging hakbang ng bagong Senate President na si Tito Soto. Nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman, hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat kagad eh. Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang-paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na Kung mo ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbanggit din ng na senador, ba? Bakit magugustuhin niya yun? Si Senate President. Nakuha mo ba yun? Tama, dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganung mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Ito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Sen mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw itong si Senator Soto, si Senate President Tito Soto na may kinikilingan, di ba? Sabi niya nga mga kababayan, hindi pwedeng gawing state witness yung mga Diskaya. Kasi hindi pa binabanggit yung Duterte. Kailangan, sabi niya, correct me for the words mga karibyo natin, sabi niya bakit sa kanilang statement, sa kanilang affidavit, hindi binanggit yung nakaraang administrasyon, di ba? May kinikilingan nga talaga ito, si Soto, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin ito, si Soto pa rin, Sabi naman po dito, sabi kasi ni Soto, hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Nako. Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, sa inyo bang tingin si Romualdez ang tuta ni Speaker Martin Romualdez or si Soto ang tuta ni Speaker Martin Romualdez? Kasi ito po ang naging pahayag ni Representative Kiko Barzaga, Sabi niya sa pahayag ni Soto, ito po ang kanyang naging reaksyon. Ganyan rin yung isang pusa ko. Sobrang yabang, kala mo siya yung amo. Pero lalapit agad pag naglabas ako ng cat treats. Yan, nako.
Mukhang may laman itong may laman itong sinasabi ni Representative Kiko Barsaga. Pag naglabas na daw na siya ng pagkain ng pusa, aba, umaamo na. Parang si Tito Soto, no? Matapang ngayon. Parang sinasabi niya, ako ang amo ni Romualdez, di ba? Pero pag naglabas na si Romualdez ng something na pagkain din na treats, no? Baka umamo na itong si Senate President Tito Soto kay Speaker Martin Romualdez, di ba? Ano kayang pagkain yan, no? Ano kayang pagkain ang magpapaamo dito po sa Senate President Tito Soto? Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Eto na. Sabi po dito ni Representative Terry Ridona, ang mga diskaya ang Janet Lim Napoles nitong flood control scam. Hindi sila pwedeng masama sa Witness Protection Program. Ito ang mariing giniit ni Bicol Saro Representative Terry Ridona kasunod ng hindi niya pagsang-ayon sa maging state witness ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Inilantulad niya kay Janet Lim Napoles na napatunayang guilty sa pork barrel scam ang mag-asawa dahil sila mismo ang nagbibigay ng pera sa mga kongresista. Sila mismo ang nagbibigay ng pera sa mga kongresista. Pero dito naman po sa Diskaya, no, sila po ang hinihingian ng pera ng komisyon ng mga kongresista. Diba? Yun po yung pagkakaiba. Pero teka lang, sabi niya kasi kung ang mga Diskaya ang Janet Lim Napoles nitong flood control scam. Sabihin na natin ganyan. Pero, teka. Sino naman po ang magiging Senator Revilla, Senator Jinggoy Estrada, at former Senator Juan Ponce Enrile? Na nakulong din dahil dyan sa kay Napoles. What I'm trying to point out, sino naman po yung mga congressman na makukulong? Diba? Na-point out nyo na na-pinpoint nyo na kung sino po yung Janet Lim Napoles. Ngayon, sino naman po yung mga politikong makukulong dyan po sa flood control scam na yan? Sa Janet Lim Napoles scam, diba? Yung pork barrel scam, si Revilla, Estrada, Enrile, nakulong po dahil po doon sa scam na yon. Ngayon naman po sa flood control, may pinangalanan pong mga politiko, ang dami. Sabi nga ni Senator Marcoleta ay 17 ang napangalanan. Kasama ba dyan si Romualdez at si Saldico? No, yun yung tanong mga karibin natin. Anyway, eto mga kabayan, pasadahan na po natin ang video ito. Nako, lahat na bigla sa balitang ito. May masamang nangyari kay BP Sara. Ayaw itong ipalabas ng media. Aba ito mga kabayan, gano'n kaya ito katotoo? Pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang, Diyos ko po, tila nagkatotoo na talaga ang babala ni Vice President Sara Duterte kamakailan lamang na may niluluto di umanong behind the scene ng Marcos administration sa kabila ng tila mga pakulo at palabas di umano tungkol sa manumalyang flood control ng bansa na pilit namang idinidikit sa pamilyang Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat
pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Tila unti-unti nang nalalantad ang lahat at kumokonekta sa mga pasaring ni Vice President Sara Duterte na tila may nilulutong behind the scenes. Di umano ang administrasyon pa kasi sa FB post ng balita ngayon. Ombudsman, binasura ang kaso laban kay Boyeng Rimulya. Binasura ng Office of the Ombudsman ang mga kasong kriminal at administratibo laban kay Justice Secretary Boyeng Rimulya na inihain ni Senator Amy Marcos kaugnay ng pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa daheg. Ngunit ang dismissal ay without prejudice. Ibig sabihin, maaari pa itong muli isampa. Sa isang pahayag, iginiit ni Senator Marcos na agad siyang naghain ng motion for reconsideration sa parehong araw ng paglalabas ng resolusyon. Kaya't nananatiling may pending case si Secretary Boyeng Rimulya. Ang anumang ombudsman clearance na magsasabing wala ay malinaw na hindi totoo. Mahalaga ang usaping ito dahil kailangan ni Rimulya ng clearance mula sa ombudsman kung nais niyang maisali sa nominasyon para sa bakanting posisyon ng ombudsman. Ayon sa Judicial and Bar Council GBC, hindi maaring maitalaga ang sinumang may nakabinbin na kaso. Ang reklamong isinampa ni Senator Amy Marcos noong Marso ay tumatalakay sa mga paratang na grave misconduct, usurpation of judicial functions at arbitrary detention laban kay Rimulya at ilang opisyal ng gobyerno. Unquote. Ayon sa ilan, tila masamang balita ito mga kababayan, lalong-lalo na sa mga Duterte dahil tila nagkatotoo na ang ibinunyag kamakailan lamang ni Senator Amy Marcos na kung ma-appoint si Boyeng Rimulya sa ombudsman ay ipapakulong di umano ang Vice President Sara Duterte at taplakan ng samut-saring kaso. Ito'y ayon sa ibinunyag ni Senator Amy kamakailan lamang. Samantala, nagbigay naman ng reaksyon at komento ang magaling na solid DDS supporters ng mga Duterte na si Banat Bay tungkol sa usaping ito na siyang umani ng samut-saring komento sa mundo ng social media. Narito't panoorin ang full video. Usapan muna natin itong 'di ba? Alam niyo yung plano ni na sinasabi ni Senator Amy, yung Plan C, 'di ba? Yung Plan C ano 'yon? Kasi yung Plan A yung yung Plan A yung PI, yung People's Initiative. Yung Plan B daw ay yung impeachment, hindi rin natuloy. At yung Plan C ay yung di umano daw ilalagay si Rimulya bilang isang ombudsman, tapos kakasuhan ng plunder si VP Sara Duterte at syempre hahatulan na guilty para hindi na makatakbo. Yun daw yung Plan C. Nag-warning na siya. Kaya nga sinabihan niya yung doon sa ombudsman na parang wag ka sana magpa-impluwensya o magpa-pressure kasi alam ko na pinipressure ka. At ngayon, ladies and gentlemen, lumabas po yung desisyon. Ayan. Ngunit, mamaya pag-usapan natin. Yan desisyon na yan, ano ang sinasabi dyan? Diyan sa desisyon na yan, sinasabi, parang na-dismiss na daw. Okay? Na-dismiss na daw yung kaso ni Rimulya. So, sa madaling salita dito, nakalagay, Ombudsman dismiss cases against DOJ Secretary Rimulya. Dismiss na daw. Okay? The Office of the Ombudsman clears. Ibig sabihin, klaro na siya, pwede na siyang maging parang pagpipilian sa ombudsman. Kasi yan ang requirement kailangan wala kang kaso, kailangan clear ka sa ombudsman na wala kang kaso. So dito, the Office of the Ombudsman clears DOJ Secretary of Criminal and Administrative charges linked to the arrest and handover of former President Rodrigo Roa Duterte. So, ladies and gentlemen, dito pa lang, makikita mo na yung bias. Makikita mo na kaagad na nilulutong Macau na nila itong issue na ito. Bakit? Kasi sabi nga po ni Senator Amy, ayan ang pahayag ni Senator Amy. Sabi niya dito, basahin natin. May kaso pa rin si Secretary Boyeng Rimulya dahil nag-file ako ng motion for reconsideration which is in all trial, in all proceedings. Meron talagang MR. Pag kunwari nag-decide ng court, sinabing ganito, pwede kang magpa-MR.
motion for reconsideration of the joint resolution of the Office of the Ombudsman na nagbabasura sa mga kaso laban kay Secretary Boying Rimulya at iba pa. Ayon sa rules of the Office of the Ombudsman, maaaring magsampa ng motion para sa reconsideration sa loob ng 5 araw. Agad-agad na nagsampa si Senator Amy. Inihain ko ang aking motion sa mismong araw na inilabas ang desisyon. Malinaw na naisampa ito ng nasa tamang oras. Ibig sabihin, paglabas ng desisyon, nagsampa kagad ng MR. Sa makatuwid, may nakabimbing pa ring kaso si Rimulya sa Office of the Ombudsman. Anumang ombudsman clearance na nagsasabing kabaligtaran nito ay malinaw na hindi totoo at ang sino mang maglabas ng ganong clearance ay kasabwat sa panlilinlang na ito. Naku po. Para bagang sinasabi ni Senator Amy, since may MR and pasok yung ating pag-file ng MR within the 5 days, hindi pa ho clear si Rimulya. So hindi dapat sabihin ng ombudsman na clear na siya. Kasi dito, sinabi na clear na po si Rimulya. Di ba? Kasi pag sinabi mong clear, candidate na po siya for ombudsman. Ay nako, ladies and gentlemen. Sabi nga, sino mang maglabas ng ganong clearance ay kasabwat ng panlilinlang na ito. Nako po. So dyan, ladies and gentlemen, mukhang merong ghost hand na gumagalaw sa loob ng ombudsman na tila mukhang ang papunta nito ay talagang gawin ng ombudsman si Rimulya. Kasi ito rin mga karibin natin, no? Isipin po natin na kung walang pag-asa or walang chance na maging ombudsman itong si SOG Boying Rimulya, malamang hindi po siya mag-e-effort, no? Kung wala siyang kung wala siyang tawag dito, nandito na sa dila ko, hindi ko teka lang ha. Kung wala siyang tiwala, kung wala siyang tiwala na magiging ombudsman siya, hindi na po niya gagawin itong mga ganitong effort, no? Just to apply for the ombudsman, mga kabayan. Kaya nga, mayroon siyang tiwala. Hindi ko alam kung kanino siya nagtitiwala. Maaaring sa presidente po siya nagtitiwala na siya po ay gagawing ombudsman. Kasi isipin mo, may kaso na siya. Gusto niya, i-clear niya muna yung mga kaso niya para makasali siya sa application, di ba? Kung ikaw, alam mong meron kang kaso at this would, maybe, the reason para matanggal ka dyan sa sa aplikasyon na yan, di ba? Hindi mo nagagawin yan. Pero bakit yung si Boying, mga kababayan, may kaso nga siya. Pero, believe pa rin siya sa sarili niya. Nagtitiwala pa rin siya sa sarili niya na magiging ombudsman siya. No? Ibig sabihin lang, mayroon po siyang pinagkakatiwalaan or backer kumbaga, di ba? Para siya maging ombudsman. Anyway mga kaubayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po at don't forget to like the video. Maraming salamat po.